Kaya po kung maaga po nagkaroon ng anak kasi sabik po ako sa pamilya. Gusto mong kung talaga Gusto may masaya kang pamilya. Gusto ko ng buong pamilya. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel sa Masli TV. Yan mga kalingap, araw po ng Sabado. Bumili po tayo ng ito, kukulamber. Pasensya na kayo, medyo kan tayo paus ngayon. Mga kalingap po, para may gamitin na ano na butterboard, tapos gagamitin na ano pang purma sa ano dun sa poste. Grabe, umuulan na. Yan o, kasama natin si Kuya Dan. Kamusta Kuya Dan? Ito, mabuti naman. Nandito na yung gagawa ng ano, mason? Oo, nandyan. May nandito na yan. Sige. Para makausap natin. Papapuntay ko na ulit. Kausap natin at kung din matanong natin yung sahod. Ayan na, umulan na. Kahit mamaya muna siguro ito. Mahirap mabasa. Kaya kunin natin mga kalingap yung ano, merienda. Yan, bili tayo ng merienda. Siguro mga kape tayo. Yan. Okay na yan na ano, pang forma. Gagawin yung discourses yan, ano? Kaya ito mga kalingap po, nagdala tayo ng ano, merienda. Magandang hapon. Si Aling Maliit, tulog. Naandun po, hiniram po. Ay, hiniram. Ay, hiniram ng papa niya. Sa akin po. Ayan, sige. Sa kanila. Ay, sige. Tayo ang mami. Akala ko andito. Ay, ayan po pala si Kuya Alex po yung magmamason po sa amin. Ay, sino magmamason? Ay, sila. Si Kuya Alex po ay. Ayan, si Sir pala. Anong baba po Kuya Alex? Dito po tayo. Sila din yung nagawa dito, nasabi mo? Apo, siya po yung nagawa po. Nagawa ng bahay nyo. Anong size nitong bahay na ito? Diba, gis por gis ba ito? Ang haba niyan, 15. Ay, 15. Masyado. Huwag na nating sundan yung ano. Masyado nang mahaba yung ano. Masyado nang mahaba yung 15. Ano yung pangalan nyo, Sir? Alex po. Ay, si Sir Alex. Siya yung magiging kwan po natin dito, mason. Bali, Ano pong sukat ng ano, tatayo dyan? kung lang siguro. Gawin natin na ano, mga 10 por 12 siguro. Kasama na po doon ang ano, yung Ang lababo. lababo CR. Ang CR, baka Sa likod na? ilabas natin siguro. Alanganin kasi. Kasi kung sa loob, alanganin Alanganin yan. nga. Dapat mga 14 by 10. Kaya ilabas lang natin. Kasi ang gusto nilang kwarto daw dito. Kaya ang magiging septic tank natin dito, ang bala ko kung saan yung septic tank, doon na yung ano, doon ng CR. Nakaupo na sa ano. Oo, ibukod natin sa labas. Para kung bububungan man natin, mga siguro sabi natin na 2 yero lang siguro. Ibukod natin para Ano po ang ano niyan? Paano ang forma ng bahay? Pagayon? parang yung Korean type siguro. Pag ganun yung ano yung bubong niya. Nakaganon. Nakaganon. Parang good morning. Good morning. Naka-overlap ang isa. Oh, kung asaan yung hangin na malakas, dapat doon yung mataas. So aram ko dito siguro galing ang mataas. Kaya doon ang mataas natin. Bali ang kabuuan lang niya siguro ano. Kasi ibubukod naman natin ng CR, gis por gis lang. Gis por Gis kasi bukod naman ng CR. Para pagpasok nila, kusina na agad. Tapos ang CR nila andito sa ano, dito sa parting gilid. Ay dapat po ma-clear muna ito bago mag-ano tayo. O yun nga, kaya sana maipa-clear. Meron na daw magpuputol nito. Tawag dito puputulin, tapos pinapa-clear ko na rin kay Kuya ano to, kay Kuya tawag dito, Kuya Dan. Kasi dito tayo masagad, Sir, dito sa ano. Kanina may photo pa isang niyog eh. Bali, ito yung kanilang muhon eh. Tapos yung kanilang muhon daw na isaan doon sa may mismong dulo na ano, yung poste na yun. Kaya ang sabi ko sa kanila, kasi dyan hindi nila alam ang
Hindi nila alam dyan ang ano. Ay dito po magkuha ng reference. Kaya sabi ko, dito tayo makakuha ng ano, ng pagbase. Mag-iwan lang ng daan ng tao. Kasi sayang yung space kung mag-iwan tayo ng 1 metro, masyado na malaki. Malaki na po yun. Basta makadaan lang, makaikot lang sila magwalis. Tapos dito tayo maumpisa na ng gis for gis. Pag ganun. Gis doon. Gis pa yun na yun. Tapos gis dyan. Tapos ano, dadalhin ko yung grinder. Dyan na rin yung cutting dish. Para ano, kasi Sa ano? Mayroon pang mano-mano. Mayroon pag mano-manuhin natin masyado kunin ko pala, baka makalimutan ko. Yung pan dito. Ano po ang ano mo nito? Asintada muna o una ang poste? Hindi ko natin asintada kasi wala tayong masyadong kahoy. Oo. Iuna natin ang tawag dito, ang hollow blocks. Hollow blocks mo. Asintada pa ikot muna. Sa loob ano siya, Para makatipid sa kahoy. kahoy. Sa loob malinis, walang moldura sa loob. Ay walang nosing. Walang nusing, malinis lahat. Labas lang may nosing. Sa labas lang. Kaya kayo na yung nagdiskarte sa poste niya. Kasi yung bahay hindi naman kalakihan. Kaya kunin ko yung yung cutting dish dito. Tapos bukas daling ko yung grinder. May welding machine ako eh. Kung sakaling may mag-sponsor pa, titignan natin kung mas makatipid ng bakal sa ulo. Tubular o kaya ano? Kasi meron akong welding machine sa bahay. Kumpleto ako, may barina ako. Rivet lang siguro ang kulang. Bili ako ng bala para may kon tayo. Depende sa kung may ng sponsor. Kaya anong pambalak mo itong pampisan? Lunes. Lunes. Kailan kayo pwede? Mga Martes po sanang umaga. Ay, walang problema. Kahit Kasi Martes. nagkukupras pa ako. Ay, sige. Martes walang problema. Basta makiliring muna po ito. Ito, lilinisan naman ni Kuya Dan mga ito. Alisin naman yan. Mataas ang sintada natin dyan. Mataas. Ang pundasyon dyan. Medyo. Hanger yan. Kasi yun ang siguro magandang po natin kasi andito ang ang muhon. Ano kayo magandang plano natin na distansya dito sa harap nila? Pag dito, Saan ang magandang poste niya na una? kung 1 meter dito na yan Yan ang unang poste, no? Dito 1 meter. Tapos dito kukunin po natin yung yung 10 feet dito. Kunin natin yung 10 feet dito. Kunin natin yung 10 feet para Dito ka daw po muna. Dito, yan. Yan. Ito mga kalinga para makakuha po natin yung sukat. Sakto dyan, may maiwan pang daan dyan. Ito ang 10 feet niya. Ayan. Ngayon, kung masumbi po dito ng CR ay mga... Ayan mga kalingap, nakita na rin ni Sir yung pagtatayo ng bahay. Tapos sinukat na rin po namin. At napag-usapan na rin po namin kung magkano yung arawan ni Kuya, tsaka arawan ni Kuya Dan. Kaya paumpisahan po natin ito mga kalingap sa Martes. Yan, abangan po ninyo. Sana suportahan po ninyo mga kalingap itong pabahay po natin para makalikom po tayo ng pundo at may maibigay din po tayong tulong pambili ng materyales sa bahay nila Ems. Maraming salamat po. Yan mga kalingap po, nakapagsukat na doon. Kaya ang susunod po namin ngayon ay magmerienda. Yan, maraming salamat kay Ate Liwayway. Yan, sponsor niya, merienda. Tara, merienda tayo. Merienda tayo Kuya Dan, no? Yun ang estimate ko dyan talaga na. Mga kutsara, tinidor. Okay lang ito. Para mapupumahan at mapulit. Kung may magpahabol na sponsor sana, kung sapat ang budget, inaano ko, mas makatipid ang mga yung bakal sa ulo. Bakal po ang Mas tipid, di ba? Kaysa kahoy. saka po, hindi hirap ang matrabaho. Gawa ng tuwid. Pagkahoy, lalo na pagka yung mga mura pa. Mga maliliit na titinsen. Mahirap yan ilapat. Bala.
Hindi lang naman ang ganito kasi hindi kalakihan. Kunti lang ang kung bakal ito, kunti lang. Kunti lang ang magagamit dyan. Cheese. Tapos, ay cheese dito. Di, ano? Alanganin ng ano. Ay, kaya. Anong meron natin dyan? Tatlong tubular lang yan. Tatlo, no? Hahatiin. Tapos ang meron natin siguro ang haba. Parehong 10 o 18. So ang alin ang kaya mahaba dyan? Yung mataas siguro. Diyan po. Sa harapan. Yung mataas no. 10 yan pwede na. Dito. Yung mga kalinga po, may binigay sa atin na ano, tundan. Yan, malapit nang mahinog yan. Mga 3 araw, 4 na araw pa yan. Kun na pala ito, tawag dito, halos mahinog na sa puno. Malapit-lapit na yan. Yung mga kalinga po, mayroon tayong abasto. Buti hindi ako nagbili ng saging. Parang gusto ko magbili eh. Tingi pa po dyan eh. Ay, malapit na ito. Malapit na, mga ilang araw na lang yung mga. Marami kang tanim dito pala sa ano. Yan lang, tinangin ko dyan. Yan, yan. Ay, ito. Ito may saba. Ay, ito saba ito. Ayan yung tundan. Ayun. Yan mga tundan mga kalinga po. May mga bunga pa. Ay, oo nga. Ito, alangan pa. Sa bahay din maraming saba. Yan o, ibigay mo na sa kapatid mo yung Emso. Kasi ang pangit na yan pag ano, pag malamig na. Kung may oven sana okay lang, pwedeng iinit yan. Ako, kon kasi yan, ilang cut yan, 8 po. 8 cut yan, kaya nagkuha na ako ng 2. Dad, kumuha pa po kayo. Hindi, nakadalawa na ako. Yan mga kalingap, nakapag-usap na po kami nung tawag dito, yung gagawa. Ang pangalan nun? Si Kuya Alex po. Yan, si Kuya Alex yung gagawa dito. Siya rin daw yung naggawa dito sa kanilang itong bahay. Martes yung aming napag-usapan. Tapos 600 libre na yung yung merienda. Maiwan din ako ng diba, pupunta naman ako dito sa Martes. Opo. Pag sa layout. Yan, grabe ang bilis no. Parang kailan lang yung parang kailan lang yung unang danaw ko dito. Pabilis na yan, ang araw eh. Kuya Dan, parang lang no, parang panaginip lang Kuya Dan. Panaginip lang. Baka dati napapanood lang siguro ninyo yung yung ganito na pagtulong. TV, oh. Mahilig po kaming manood po ng mga vlog po na tinutulungan. Oo, yun. Tapos, Katulad sa mga ibang mga Bicol din yan, mga Sorsogon. Mga iba na tulungan. Pero Marami akong kung din, nakikita. naisip nyo din na na parang darating yung araw na Yun nga, isa rin kayo. Sabi ko sana sana po isa. palaran din naman kami. Tapos ito na nga po. Ako nga, walang sarili sa amin. Bye. Sarili, Sa Cavite. Ito po yung nakwento ko po. ay taga Cavite kayo talaga. Hindi, taga Sorsogon ako. Sorsogon. Sorsogon, Yung nakwento ko po Barcelona, na Sorsogon. minsan po natutulog po siya sa waiting shed. Walang- Bakit humantong na natutulog ka sa kasi naikwento ni Ems? Lasing. Nakainom. Para inom ako doon. Para inom ka Kaya doon. inano po siya ng mga kapatid niya, hindi po siya tinanggap gawa ng Puro galit sa akin mga kapatid ko. Puro inom Kaya ako wala doon po siyang natutulugan. Buti na lang ngayon, hindi ka na nagiinom dito. Hindi na. Iwasan na rin sa alak. Kasi, Dinala ako dito ng anak kong lalaki para makaiwas sa alak. Kasi ay ibig sabihin bawal doon talaga po sa yung impluensya ng impluensya kweda ng mga barkada din. Siyempre, minsan may mga kumpare. O minsan nakita mo sila umiinom tapos yayain ka, hindi ka rin makahindi. Ang mahirap pa diyan, Siyempre alam na mag-inom ka eh. dumadating yung punto minsan pag ganyan na inom, hindi maiwasan yung yung gulo. Gulo. Kaya nga ako, kaya ito ilapok ko ako eh. Yan ang kininto ni Ems na hinampas ka daw ng ng hollow blocks. Hollow blocks po. Ano yung sa Ang pagtripan, nakursunadahan ka. Pero hindi ka naman lasing nung napukpok ka dyan. lasing, Nakainom ka. pauwi na ako eh. Bago bibilang ng sa tindahan. Hindi ko alam na paglingo ko ganun, may tao na pinupok ako ng hollow block. Hollow blocks. Bagsak na ako eh, hindi ko na malayan eh. Nasa Bago diniretso na ako sa Hospital. ospital.
Tapos nagtawag po yung lola ko, nagulat lang po ako. Nung time po na yun, kinabukasan, unang pasok po namin sa school. Pumasok po kaming magang-maga yung mata. Nung kapatid Bakit? ko po. Bakit magamagay mata niya? Yung gustong-gusto niyo pong umuwi para maalagaan mo si Papa, yung wala po ka pong pamasahe. Sinong kapatid mo si Si Rochelle po. Kasi sabi ko, paano po kami makakapunta doon? Kaya binilin ko po siya sa kapatid ni Mama. Nakiusap po ako nung nakiusap na kung pwede po si Papa. Buti na lang nakuha mo si Papa mo dito. Nagpaano po ako sa kapatid ko na nagutang po siya ng pamasahe ni Papa. Tapos yun nga po, pagtatrabahuan nga po niya. Ikaw talaga yung nagpursige na mapauwi si Papa mo dito. Kasi hindi ko kaya yung mababalitaan ko, tatawag yung tita ko, yung Papa mo, ang lakas ng ulan, natutulog sa ilalim ng puno. Wala po akong ginawa dito kundi umiyak. Sabi ko ako, nakakatulog ako ng maayos. Kahit papano, meron kaming napagsasaluang pagkain, tapos si Papa wala. Pero nung naiuwi mo si Papa mo dito, ayun, bumawi po ako. Ano yung pakiramdam nung andito na si Papa mo? Sobrang saya po kasi simula nung nagiwalay sila ni Mama, parang naging breadwinner po ako. Parang tumayo din akong nanay sa mga kapatid ko. Maaga po ako nagtrabaho sa edad pong 14 anyos. Unang trabaho ko po, nag-babysitter po ako. Pinasok po ako nung tita ko, asawa nung tito ko pong namatay. Yun po yung unang-una kong trabaho. Babysitter, tapos? Talagang wala pa po akong alam nun kasi 14 years old pa lang po ako nun eh. Tapos noon po, hanggang sa hindi ko na po nakakasama si Papa. Talagang lumaki po akong walang magulang nakasama at si Mama nag-asawa ng bago. Talagang wala po akong nakakasama. Tumayo pong magulang sa akin yung lola ko, si nanay. Yung nanay ni Mama. Buti na lang may anak si... Nagwatak-watak po kaming magkakapatid. Buti may anak kakuya dan na kagaya ni Ems na mapagmahal sa magulang. Kasi kung iba yan, kasi siyempre siya mayroon na siyang anak. Siyempre mayroon siyang, kumbaga mayroon siyang responsibilidad sa kanyang anak. Pamilya. Buti na lang na talagang nagkaroon ka ng anak na na talagang pinilit kang mapauwi dito para maiiwas ka sa barkada. Gulo. Kaya sabi ko po sa kanya, kahit sabi ko kay Papa, magkaroon man ako ng sariling pamilya, never ko po siyang pababayaan. Parang kasi gusto ko ako talaga mag-aalaga sa magulang ko pagtanda. Pangako kasi yan sa kanila. Tsaka ito Kuya Dan, si Ems ay talagang binless ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa magulang. Ito yung sinukli sa kanya. Kasi sabi nga nila, pag gumagawa ka ng kabutihan sa pamilya mo, kapwa mo, meron talagang maibabalik sa iyo. Tulad nito. Darating sa biyaya. Saglit ko lang kayo na nakilala. Isa kayo sa na pili ng sponsor ko na na pabahayan. Kasi ang pabahay, imagine ang pabahay talaga tulad po ninyo, sabi ni Ems. Kung ito, ilang buwan mo itong pinundar, Ems, tong bahay na to? Siguro mga 1 buwan din po eh. Kasi syempre yung budget po, yung budget sa paggawa. Kaya tigil-tigil din po yung paggawa. Bali si Kuya Alex lang po yung gumawa nito. Kasi sa totoo lang talaga, tulad nito ipapatayo natin yung tatayong bahay nyo dyan. Konkreto na yan, talagang pangmatagalan siya. Konkretong bahay, kaya tulad nito Ems, alam mo kung gaano kahirap magpagawa ng bahay na ganito. Siguro kung imagine mo yan, sementado lahat yan, aabot na yan, 100 plus yan. Sa tingin mo siguro alam ko naman pagdating ng araw kaya mo din siguro magpatayo, pero hindi pa sa ngayon siguro kasi alam ko masipag ka. Pero ngayon yung pangarap mo parang siya na padali. Kaya ngayon po sabi ko mag-aaral po ako kung makapag-abroad man po. Kung hindi na po talaga makakapag-college. Sabi ko para din po makaipon ng pangpagawa ng bahay. Gusto mo sanang mag-abroad? Makapag-abroad po. Sabi ko kahit po na wala po akong lakas ng loob makipagsapalaran, sabi ko kakayanin ko na lang po. Kasi syempre, sabi ko, lumalaki na rin po yung anak ko. Sabi ko, ayoko pong iparana sa kanya yung sobrang hirap na naranasan po namin. Kasi dati, kasi lumaki po ako na parang malayo po yung loob po ng side po sa akin ni Papa. Sa amin po. Naranasan po namin na yung wala po kaming makain, yung pakiramdam mo po na wala kang
parang wala ka pong kamag-anak. Yung hihingi ka lang ng kanin. Kasi si Papa pag wala, kung saan po kami nakikikain magkakapatid eh. Yung feeling na susumbat nila, yung galit nila kay Papa, pati kami damay, yung ganun. Naranasan din po namin, nangangaroling po kami magkakapatid para may pambili po ng bigas. Naranasan po din po namin yun. Sobrang nga po, kaya nga po, lahat po ng mga taong nakikilala ko, pag kinuwento ko po yung nakaraan ko, parang hindi po sila makapaniwala na paano ka nakasurvive. Yung ganun po. Kaya po, kumaaga po nagkaroon ng anak kasi sabik po ako sa pamilya. Gusto mong kung talaga, Gusto may masaya kang pamilya. Gusto ko ng buong pamilya. Tapos, di ko po in-expect na mapaparanas ko rin sana. Nangyari din sa kanya. Pero yung papa ng anak mo, di ba, nahihiram niya rin? Ay, okay po kami nun. Kasi sabi ko, kailangan kong maging matured. Ayaw kong sa anak ko na yung pinagkait po sa akin ng mundo na kumpletong pamilya. Kaya okay po kami para sa anak. Kumbaga, kasi ayaw mo mangyari yung nangyari Ayaw kay ko po. papa mo. Pero ngayon, parang hindi naman kayo nagsasama nung papa ng anak mo. Napunta po siya dito para sa anak po namin. Pero kayong dalawa, parang wala kayong plano na mabuo, wala naman. Gusto po niyang maayos kami. Kasi nagloko po kasi siya eh. Parang naging sila po nung kaibigan ko. Pero ngayon, sabi ko, kailangan kong maging matured. Anak ko yung nakasalalay. Kasi Tama. danas ko yung ganun eh. Sabi ko, masyado pang bata yung anak ko para maranasan niya yung naranasan ko. Kaya sabi ko, nag-usap po kami ako, okay tayo para sa anak. Yung maramdaman man lang ng buo siya. Kaya yung bata wala siyang kaalam-alam. Wala po. Siyang Wala kaalam-alam. po siya. Okay po kami. Kaya minsan siguro nagtatanong bakit hindi natutulog dito, parang Ano po. Pero gano'n naman po, inayaan ko naman po sila. Kasi ako po talaga, puro husga po. Lumaki po ako sa panghuhusga. Sabi ng mga kamag-anak ko na wala po akong mararating. Tapos maaga po akong lumandi. Yung mga ganon-ganon pong term na naririnig ko, hindi po nila alam na kaya po kumaga po na nagkaanak kasi gusto ko pong magkaroon ng buong pamilya. Yung matatawag ko pong pamilya. Tsaka alam ko naman na matutupad mo yung mga gusto mo sa buhay kasi unang-una ikaw ay matalino. Matalino ka, masipag, madiskarte. Katulad nung naikwento mo nakarang araw, parang gusto mo na naman parang isasali ka sa... Nasali po ulit po ako sa kasi mahilig po akong sumali sa mga po sa school, mga competition po. Tulad po nung nag first place po ako last year po ng ALS quiz po. Tapos nung in-announce po nung teacher ko na highest honor nga po, ako po yung nag-speech po sa ALS po nung nag-graduate. Grabe, di proud na proud yung teacher mo sa inyo. Tapos po, emotional din po ako nung nag-speech po kasi kahit isa pong magulang wala po. Walang umakyat. Wala po. Si Kuya Dan nasa kon pa siguro. Nasa Cavite. Nasa Cavite pa siguro noon. Baka Ano pa kami nagkikita niyan? siguro nag-i-speech siya sa taas. Ikaw naman siguro nasa barkada ka siguro. Sa inuman. Nasa inuman, no? Sobrang, Hindi ko pa. kahit po mga teacher po napaiyak po sa akin kasi Yung kwento ng buhay mo, no? kasi sabi ko para sa kanila po yung tagumpay na ko kahit na alas passer lang po ako, proud naman po ako kasi nagawa ko pa rin makapag-aral. Gusto ko po sanang makapag-college kasi pangarap ko po talaga nursing po eh. Malay natin kasi Nursing po. ikaw ay bata pa. Ilang taong ka na? 20? 23, magto 24 na po sa February. Mag-24 bata ka pa. Kaya hindi malabong hindi matupad yung pangarap mo. Tapos ito, magkakaroon na kayo ng bahay tapos pwede ka kung kakalobin ng Diyos, may magbigay sa inyo ng kahit maliit na tindahan. Meron ka dyan kasi marunong kang magnegosyo. Pwede mo yan na paikutin, pagkakitaan. Dagdag pa yung pang-online mo ng
Opo, kasi sa negosyo po, ano naman po ako sa negosyo. Marunong naman po ako. Tsaka para sa akin, napaka-bless nyo na kasi Sobra po. yung bahay na yan, hindi basta-basta yan. Kasi marami tayong kababayan ng mga OFW, ang tagal nila, hindi sila makapagpatay kahit maliit na bahay. Kasi ang sahod ng OFW talaga, hindi sa pag-ano, maliit lang, 20 mil ang isang buwan lang nila. Siyempre yung hirap. Mahirap, malayo ka pa sa pamilya, hindi pa yun malinis yung 20,000. Yung gusto mong umuwi, di ka makauwi. Hindi ka makauwi, kailangan mo tapusin muna yung 2 years bago ka makauwi. Kaya sabi ko nga, naisip ko din na napaka-bless nyo rin kasi saglit ko lang kayo na nakilala. Kasi ang sponsor kasi namimili yan. Kahit may matagal na kasi akong tinutulungan, hindi mapabahayan kasi nag-observe kasi ang ang sponsor. Ang daming bumilid kay EMS. Unang-una yung sa pagmamahal niya sa magulang. Unang-una yun. Kasi bilang tayo din na magulang, Kuya Dan, di ba? Ang hinahanap naman talaga natin sa mga anak natin yung maalaga. Tama. Maalaga kasi tayo naman hindi naman tayo nananatiling malakas, tumatanda rin tayo kaya mapalad tayo pag mayroon tayo kahit isang anak. Habang buhay lang yung malakas. Kahit may isang anak ka lang na talagang magkapamilya, umasinso sa buhay pero hindi kanya nakakalimutan. Kahit hindi ka man niya kunin sa bahay niya, pero andun yung kanyang suporta sa iyo. Sinasabi ko sa kanya, gusto ko hanggang tumanda siya, nandito po siya sa poder ko po. Kung magkaroon man si Papa ng panibagong asawa, tatanggapin ko po yun. Kasi, syempre, hanggang simula naghiwalay sila ni Mama, hindi na po yan nag-asawa. Hindi na po. Parang tulad ko, umaasa pa rin po akong magiging buo po ulit kami hanggang ngayon. Grabe no. Ilang taon na kayong nagkahiwalay, Kuya? Ilang taon na po? Magti 13 years old ako na. Mga sabi natin mga 12 na taon na. 2013 po nun. 13 years na. 13 years. Ba't hindi ka na nag-asawa, Kuya Dan? Busy sa trabaho, sa mga tropa. Yun. Hindi maiwasan mga barkada. Naghiwalay sila ni Ayun. Mama. Tapos may mga nagtatanong sa sabi napanood din yung vlog natin. Ba't ka daw nagpahaba ng buhok? Mayroon ka bang iniidolo ano? Kasi ito, pag ako'y mabawasan ng aking buhok, manghihina ako. Nandito kasi ang aking lakas. Ganon. Totoo yung Kuya Dan o ano lang, joke lang. Pag ako nabawasan talaga. Mahaba po yung buhok niyan dati hanggang dito buko po. talaga dito, yung ginupitan ako ng aking ama. Hindi ako nakalakad, isang kasi- linggo. Hindi ako nakalabas ng bahay, iyak ako ng iyak. Ginupitan. Ginupitan, tulog ako. Ginupitan ka nung Ginupitan. ilang taong ka noon? Ang edad ko noon ay nasa 25. Bata ka pa noon. Bata pa noon. Mahaba po talaga yung buhok. Talagang nagpahaba ka talaga ng buhok. Mahaba talaga ng buhok noon. Tapos yung pinutulan parang nanghina ka. Nanghina na ako. Tagal ko ba akong makalabas ng bahay? Nahiya ako lumabas. Gano'ng kaiksi yung gupit sa'yo noon? Talagang sinatsat. Pagising ko wala na yung buhok ko. Iyak na ako ng iyak. Galit ako sa aking ama. Ngayon may pagkakataon na ulit na umaba kasi wala na si Lolo. Tsaka si Kuya Dan, kumbaga bilang isang tao, choice natin, mayroon tayong choice na may iba ayaw magpahaba ng buhok, puro kalbo. Kalbo. Yung iba naman talaga depende yan, kaya sa'yo. Hindi naman sa isang taong marunong tumingin ng tao na marunong mag-ayos sa yung bagay sa isang tao. Kasi gusto niya po mahaba. Tsaka tulad naman yan, yung buhok mo naman, naalagaan mo naman siya, hindi tulad ng mga iba nagpapahaba na ang pangit tingnan nyo sa'yo naman, kikita ko naman parang inaalagaan mo siya. Na ano niya ng kulay. Kinukakayan, no? Ayaw niya pong umano. Kaya yung mga viewers natin, ayan po yan po yung sinabi ni Kuya Dan. Hindi na puti ang aking buhok, kaso ang aking balbas. Hindi na puti. Ba't ka nagkukulay? Gusto ko lang sobrang itim. Ibig sabihin walang talagang puti yan. Ito lang puro puti ko. Baliktad nga. Baliktad guys. Kasi kung naman talaga yan, tutusin naman. Lahi din siguro sa amin puti ng buhok. Kumbaga talaga sa atin, mayroon tayong sariling desisyon kung gusto natin magpahaba ng buhok.
Kasi si Kuya Dan naman, hindi naman siya nag-uupis. Pero kung nag-uupisina ka, wala ka talaga Ay, magagawa. Wala talaga magagawa. Kasi kung ano yung gusto ng company, Hmm. kasi sa kumpanya ata, alam ko lang nagpapahaba ng Wala. buhok dyan. Sa mga Kailangan bangko, di ba? pandesente ka dyan. Pero sa'yo naman Kuya Dan, siyempre, kumbaga, gusto mo yan, masaya ka. Ang inspirasyon niya po yung buhok Oh, niya. siguro yung mga mahaba ang buhok sila tulad ni Freddy Aguilar, di ba? Oh, mahaba pa rin hanggang ngayon. Sino yung mga artista mahaba ang buhok? Marami pa sino pa nga. Kaya ayan Kuya Dan, yun nasagot mo na yung kwan mo. Kung pala yan, para kang si Samson. Samson, no? Samson hindi dahil. Ayan, paano yan? Mauwi na rin ako kasi may dadaanan pa ako. Basta ko na lang Kuya Dan, kasi sinabi na sa'yo Martes, ma-layout na kayo. Ano maganda, mabili tayo ng kung siguro, paduguan natin. Mahanap ka kahit ano, kung may mabili kayo ditong ano, para mas maganda. Dalawang manok na puti. Ako na yung bahala. Para yun ng layout, yun ang kung natin. Magiging pananghalian natin, itinulan ni M siguro. Sakto may papaya dyan na maliit, oh. Ay, maraming makukuha dito pa. Yun na lang, mahanap kayo ng ano, dalawang, kahit hindi puti siguro pwede, no? Basta mayroon tayong ano lang pampadugo. Para maganda naman yung ano, yung kuwan ng bahay nyo. Sundan natin yung ano, yung tradisyon natin, mga matatanda, na bago magpatayo daw, paduguan. Minsan nga, binubusan ng ano, ng alak, no, gin. Para ako naman, tsaka ipag-pray natin na ano, pag-pray po natin na yung paggawa ng bahay nyo ay maganda yung ano niya. Walang ano man na mangyayari na sakuna, walang disgrasya. Kalagayan. Kumbaga lahat ng magtrabaho diyan ay ano siya, safety po sila. Pagdasal po natin. Tapos ano, madali siyang matapos. Basta kung ano lang yung aabutin ng budget natin, pero sisiguraduhin ko na magkakaroon yan ng bubong. Kung sakali naman, kung sakaling mahinto yan, pwede na siyang lipatan. Meron ng bubong, may flooring, meron na siyang ano, bintana. Yun lang nasisigurado ko diyan. Basta ano lang, magtulungan lang tayo. Kun lang talaga. Tapos ipag-pray po natin yung mga sponsor natin na mababait. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman sila personal na kilala. Iisa lang yung namit ko na sponsor. Sa totoo lang, si Ma'am Lina Barbosi yung nag-sponsor sa iyo, ano, gusto po akong mamit po. Baka itong mabakasyon siya. Mali natin, baka nakatayo na yung bahay mo, makapasyal siya rin dito. Sana nga po mamit ko din po. Para personal din po ako makapagpasalamat sa kanya. Sa tulong po niya sa akin. Po. Sige, basta yung ano, yung sa nyug dito. Ay, baka bukas din ano yun. Ano na yun siguro, no? Kasi kanina sana kaso mayroong kausap na isa, puputulin din daw isang niyog doon. Kaya siguro hindi na kunwari ako pala, maiwan ako sa inyo ng 2,000. Makakuha ko ng pera doon para ano, kung sakali man na magkano yung magastos, tsaka ilagay ko na ito. Iwan din tayo mga kalingap ng ano, kasi alam ko naman na ano, wala silang budget sila EMS na ano dyan, pampaputol. Kaya mabigay po tayo, mahugot tayo doon sa may ano, sa ating budget. Bibigyan natin sila ng pampaputol dyan. Ayan, may saging na tayo mga kalingap, oh. Ayan. Bigay tayo ng 2,000. Ay, wala, punong kuryente. Ito yung Kuya Dan. 2,000. Kahit 2 putol lang. Kasi hindi naman natin masyadong kailangan ng madaming ano. Kasi meron na rin tayong ano, pang purma doon. Hindi natin kailangan ng kahit 2 putol lang na ano, na kahit sabi natin na 8 lang. Kahit 8 lang ang ano. Wag nyo nang patistis yung taas kasi mahina na yun. Wala na yun. Ano lang, 2 putol lang na ano, 8. Yung po nga, ipong ko na lang dyan. Kung ipon nyo, mahingi na lang ako. Sige Ems, pauwi na rin ako. Sige, basta i-chat mo lang ako para ma-update din ako kung ano yung kuwan na dito. Bali ang balik ko na dito Martes. Sige po.
ng maaga kasi dadalhin ko yung ano. O kung kaya kong idaan ng Lunes, Lunes, ma-scout kasi ako eh. Sige Idaan ko dito yung mga gamit. Sige, Kuya Dan, salamat. Ingat po Thank kayo. you. Ayan. Ayan mga kalingap, okay na po. Nakausap na natin yung ano, yung gagawa ng ano ng bahay. Nakapagkasundo na rin kami sa ano sa presyo. Presyo ng ano, presyo ng arawan diyan. Yan, muli mga kalingap, nagpapasalamat po ako dun sa nag-sponsor. Kina Ems, kay Ma'am Horbin TV Vlog. Yan, maraming salamat po ma'am sa pinagkaloob po ninyong bahay sa kanila. Malaking tulong po yan. At muli ako nagpapasalamat sa mga viewers po natin sa kanilang walang sawa na pagsuporta sa ating channel sa Mashley TV. Yan mga kalingap, sana wag po kayong magsawa na sumuporta po sa ating channel para mas madami po tayong maabot, dami po tayong matulungan ng mga kababayan po natin. Yan, at gusto kong pasalamatan mga kalingap yung nagpa-super chat po kagabi sa ating premiere. Grabe, nagpaulan ng ano ng blessing si Ma'am Janet Galban Salazar. Maraming salamat. At kay Ma'am Sally Naigan, yan, maraming salamat po sa binigay po ninyong ano pailaw, pakulay po sa ating premiere. Yan. Yan, suportahan po ninyo mga kalingap lahat ng mga vlog po natin. Yan, para madami po tayong matulungan. Siyempre, 10 ng aking mga kasamahan na mga charity vlogger, suportahan po natin sa pangunguna po ng ating founder Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, ang kanya napakasipag na anak si Kalingap Rob. Yan, suportahan po natin sila mga kalingap. Yan, para madami po silang maabot na ating mga kababayan. Yan. At muli mga kalingap, nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na nagsusuporta. Yan, lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. At gusto kong pasalamatan yung mga mababait po natin na mga sponsors. Ayan, maraming salamat po kay Ate Nansilim, kay Ate Hubita Bilyesa Tejero, kay Ate Margie, Ate Lerma Tanaka, Ate Lorna Magday, kay Lina Barbosi, Harbin TV Vlog, kay Ma'am Daisy from US. Yan, maraming salamat po sa ating mga anonymous sponsor. Yan, maraming salamat kay Ma'am Susan of Colorado, kay excuse me po, kay Manay from US. Yan, maraming salamat kay Dr. Days Latono. Yan, lahat na nagpapaabot ng tulong sa ating channel. Maraming salamat. Si Lord na po yung bahala na magbalik po sa inyong pamilya, siksik, liglig, at umaapaw po na biyaya. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless.